Zacarias, Kabanata 14. Narito, ang araw ng Panginoon ay dumarating, na ang iyong samsam ay babahagihin sa gitna mo, sapagkat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka, at ang bayan ay masasakop, at ang mga bahay ay lolooban, at ang mga babae ay dadahasin, at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag, at ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Kung magkagayoy, lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng pagbabaka, at ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo, na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan, at ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis, at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan, at kayo'y magsisitakas sa libis ng aking mga bundok, sapagat ang libis na mga bundok ay magsisiabot hanggang sa Asel. Oo, kayo'y magsisitakas gaya ng kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga kaarawan ni Osias na hari sa Huda. At ang Panginoong kong Diyos ay darating, at ang lahat na banal na kasama niya, at mangyayari sa araw na yaon na hindi magkakaroon ng liwanag, at ang mga nagniningning ay uurong. Ngunit magiging isang araw na kilala sa Panginoon, hindi araw at hindi gabi, ngunit mangyayari na sa gabi ay magliliwanag, at mangyayari sa araw na yaon na ang buhay na tubig ay magsisibalong mula sa Jerusalem, kalahati niya ay sa dakong dagat silanganan, at kalahati niya ay sa dakong dagat kalunuran. Sa tag-init at sa taginaw mangyayari, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Ang buong lupain ay magiging gaya ng Araba, mula sa Geba hanggang sa Rimon na timugan ng Jerusalem, at siya'y matataas at tatahan sa kanyang dako, mula sa pintuang bayan ng Benjamin hanggang sa dako ng unang pintuang bayan, hanggang sa sulok na pintuang bayan, at mula sa muog ng Hananel hanggang sa pisa ng ubas ng hari. At ang mga tao'y magsisitahan doon, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, kundi ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. At ito ang salot na ipinananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw, samantalang sila'y nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga matay mga tutunaw sa kanilang ukit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. At mangyayari sa araw na yaon
na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon, at hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanyang kapwa, at ang kamay niya'y magbubuhat laban sa kamay ng kanyang kapwa. At ang Huda naman ay makikipaglaban sa Jerusalem, at ang kayamanan ng lahat na bansa sa palibot ay mapipisan, ginto at pilak at kasuutan na totoong sagana, at magiging gayon ang salot sa kabayo, sa mula, sa kamelyo, at sa asno, at sa lahat ng hayop na naroroon sa mga kampamentong yaon na gaya ng salot na ito, at mangyayari sa bawat maiwan sa lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. At mangyayari na ang sinuman sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. At kung ang angkan ng Ehipto ay hindi umahon at hindi pumaroon, mawawalan din ng ulan sila. Magkakaroon ng salot na ipinananalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi nagsisiahon upang ipagdiwan ang kapistahan ng mga balag. Ito ang magiging kaparusahan sa Ehipto at kaparusahan sa lahat na bansa na hindi nagsisiahon upang ipagdiwan ang kapistahan ng mga balag. Sa araw na yaon ay magkakaroon sa mga kampanilya ng mga kabayo kabanalan sa Panginoon, at ang mga palyok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga tasa sa harap ng dambana. Oo, bawat palyok sa Jerusalem at sa Huda ay aaring banal sa Panginoon ng mga hukbo, at silang lahat na nangaghahain ay magsisiparoon at magsisikuhan yaon at magpapakulo roon. At sa araw na yaon ay hindi na magkakaroon pa ng Kananeo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo.